alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalataya, narito po tayo ngayong araw ng Friday dahil po sinasabi natin at tinulungan natin ang ating mga kapatid sa Gaza na talagang walang humpay na pinapatay at binubombahan ng Israeli. At ito po'y tunay na terorista ang Israel. Hindi ang ating mga kapatid na mga Muslim. Mga babae, mga bata, na matatanda ay walang humpay na nilang kinikitil ang kanilang mga buhay. Mga kapatid, hindi tayo bitingin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, hanggat hindi mapapakinggan ang ating boses dito sa mundo ito. Ang kapayapaan ay ating gusto. Walang iba kundi ang kapayapaan. Kaya mga kapatid, tumulong tayo kahit man lang panalangin. Ipanalangin natin sa buong mundo na talagang tulungan ng Allah ang ating mga kapatid sa buong sa Gaza, sa Palestine. Dahil po tayong mga Muslim ay may karapatan diyan sa Israel. Tayong mga Muslim ay may karapatan sa Masjid al-Aqsa. Bakit po sinabi natin na tayo ang may karapatan? Dahil mga Muslim tayo. At noong sinapangungunan ng ating mga propeta ay sila ang may administration, ang lahat ng mga Nabi, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from Sulaiman, from Daud, from Ishaq, from David, from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo po ang may karapatan. Kaya mga kapatid, tulungan natin kahit man lang dua natin, ipagduha natin ang mga kapatid natin, mga Muslim sa Gaza. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Palestine will be free! From the river to the sea! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat. Waalaikumsalam. Bago natin pakinggan ang susunod na magtarumpate, nais ko lamang manawagan. Kunin ko lang sana ang atensyon ng ating mga kapatid sa media. Ito ay panawagan ng aming hanay. Panawagan ito sa ating dalawang kapulungan ng Kongreso upang sila ay magkaroon ng resolution upang manawagan sa buong mundo, manawagan sa United Nations, manawagan sa Amerika, higit sa lahat sa Israel, na kanilang ipanawagan ang pagkakaroon ng tunay na tigil putukan. Hindi yung temporary na truce o sinasabi na 4 na araw na tigil putukan. Inuulit ko, we urge the Congress, the lower house and the upper house na magkaroon kayo ng isang malakas na resolution upang ipanawagan ang pagpapasigil ng kaguluhan dyan sa Gaza, na kung saan umabot na ng ilang libo ng namamatay ng mga kabataan at mga kababaihan, mga matatanda. Nakita natin, hindi na natin alam kung ano ang magiging kinabukasan yung mga kabataan nandito sa Gaza. At yan ay nararamdaman natin. Kaya tayo naririto dahil tayo ay nakikisimpatya sa kanila. Pinapasaksiyan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay may ginawa upang ipanawagan ang mga paghihirap, ang mga hapdi na kanilang nararanasan. Takbir! Tawagin ko, nagmula ulit sa Mindanao, pumunta lang dito upang may pahayag ang kanyang salubin at damdamin hinggil sa isyong ito. Kilala nyo ito, si Brother Maulana Abu Mujahid Mahmud. Takbir! Assalamualaikum. Gusto kong iparinig sa mundo, Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Sing, sing Gaza! Sing, sing Gaza! Sing, sing Gaza! Sing, sing Gaza! Allahu Akbar!
Ang gusto kong marinig ninyo ay ang ating kapatid na si Drisa Linindi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa pagtitipon na ito mga kapatid, tayo ay biniyayaan ng Allah, pinilihan niya tayo sa mga kanyang mga creation na nandito para makibaka, makisama sa buong mundo. Dahil ngayon po nakikita natin na ang buong mundo, 95% po ng tao sa buong mundo ay kumakampi po sa mga Palestinian at sa Gaza. Namulat po sa tulong ng Allah, sa taufik ng Allah, ang lahat ng mga tao na makita nila ang katotohanan. Tayo po ay nandito hindi dahil lang sa relihiyon. Tayo ay nandito para lang sa humanidad. Kaya ang ating panawagan sa Pilipinas, mamulat na po tayo sa katotohanan. Huwag po tayong manood sa 75 season lang kung ito ay isang Netflix series. Panoorin po natin simula noong 1948 at malalaman niyo po ang katotohanan. Iyan lang po ang aking munting mensahe sa lahat. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ngayon, bumalik tayo dito sa Luzon. Mayroon tayong isang kapatid nang galing pa sa Calabarzon. Si Alim Abdullah Tumawa. Takbir! 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 Alam niyo mga kapatid, tayo rito sa Metro Manila sa Luzon, ang aming focus ay da'wah para iparating ang mensahe ng Islam sa mga kapatid natin, kababayan natin hindi Muslim. Malaman nila ang tauhid. Ngunit bakit nandito ako nakiisa? Dahil ako isang Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng bawat isa sa inyo hanggat hindi nyo ninanais sa inyong kapatid ang ninanais nyo sa inyong mga sarili. Allahu Akbar! Masarap ang tulog natin, nakakakain tayo ng maayos, pero may mga kapatid tayong mga Muslim sa Gaza, mga bata, pinupombahan, pinapatay ng mga walang awang mga Israeli. Takbir! Napakalinaw! Hindi bulag! Hindi tayo bobo! Kitang-kita natin na pinapatay ang mga batang inosente. Kung ang Amerika, kung iba-ibang mga bansa ay bulag sila na pinapatay ang mga inosente, tayo hindi. Kung ang iba ay tahimik, kung ang iba ay duwag, tayo hindi. Ipagduduhan natin sa Allah na magtatagumpay at magiging ligtas ang Gaza. Ano ba ang pakinabang natin dito ngayon bilang Pangulo? Bakit itong pagtitipon na ito may pakinabang ba? Mayroon. Unang-una na ipakita natin na tumindig tayo. Naipakita natin na nagdudwa tayo sa Allah. Pangalawa, ipinaparating natin sa ating Presidente, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. na sana po ay pumirma na kayo. Pumirma na kayo sa resolution ng UN na itigil na ang pagbubomba, ang pagpatay sa mga walang kamuangwang na mga bata, mga ospital sa Gaza. Itigil na po yan. Yan po ay hindi makatarungan. Yan ay gawain ng tunay na mga terorismo ang mga Israeli. Takbir! Allahu Akbar! Human Surikwan al-Mujahideen fi Gaza. Amin ya Rabbal Alamin! Narinig natin ang mula sa Calabarzon. Ngayon naman, pakinggan natin ang narinig natin na nanggaling pa sa Northern Luzon. Ang tumatayang presidente ng Baliwag Muslim Association, si Sultan Olo Rahman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tayo ay mga Muslim na mga Pilipino. Sila ay mga Muslim na mga kapatid natin sa Palestine. Sila ay mga inosente. Maraming mga bata pinapatay. Pinapatay ang mga ospital. Tayo ay magkaisa upang manalangin na itigil na ang lapat. Ceasefire without condition. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Isa pang nanggaling sa Northern Luzon, ang tinaguriang ama ng Bulacan, si Haji Yahya Gamo, Director Yahya Gamo, na tumatayong Sultan din ng Bulacan, katulad ng aking kapatid. Kami! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga kasama, kaibigan, kamag-anak, na nandito ngayon, tapos na tayo sa pagdarasal kanina at pinalangin natin sa Allah Yes, na sir. sana magtagumpay tayo, magtagumpay ang Gaza, magtagumpay ang Palestine, magtagumpay ang Muslim sa buong mundo. Allahu Akbar! Kami mga kapatid niyo nang galing sa Northern Zone ay naririto ngayon. 10 sa aming kasabahan ay nandito. Sinakripisyo namin ng aming mga buhay para lang makita kayo. Kami nagpapasalamat sa inyo lahat na tayo ay nagkita-kita. Nagkita-kita tayo rito. Dapat magkaisa tayo. Hilingin natin pagong may kapal na malaya ang ating mga kapatid na Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang bigyan ng taus-pusong pasasalamat ang ating mga kapulisan. Nakikita natin na sila ay naririto, sila ay nakabantay sa atin upang siguraduhin ang kaayusan at kapayapaan ng ating pagtitipon. Kung kanina, narinig natin yung galing Lanao del Sur, Mindanao, Calabarzon, Northern Luzon. Ngayon, pakinggan natin ang galing naman sa United States of America. Ang galing sa Amerika, isang kapatid natin, kilala niyo ito, Charlie Magalan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Free Palestine! Free Palestine! Sebutyo! President of America Joe Biden! Sebutyo! We vote for you! Sebutyo! Netanyahu! Sebutyo! Netanyahu! Free Palestine! Free Palestine! Mga kababayan, hindi lang po ito for October 7, for almost 70 years. Binubugbo na po ang mga kababayan natin, Muslim, Christian, or any other tribe dyan sa Palestine. Tayo po ngayon ay nakikisama sa pagkakaisa para nasa tingin putukan at palayain ang Palestinyo sa pagkakaisa ng state. So Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga kababayan, imagine we have the count of 4,000 children massacred, bombed in Gaza, almost 10,000 annually, almost more dying in Gaza war. Israel is a state of terrorists. You are shit. You're losing this war. We have the almost 90% of the world nakakampi, either Muslim, Christian, Buddhist, Zionist. We are winning this war. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Free Palestine! Allahu Akbar! Masyado yata tayong nagkaka-emosyon dito. Siguro dahil tayo ay masyadong nasasaktan sa nangyayari diyan sa Gaza. Ngayon, bigyan natin ng daan. Pagsalitain yung tagapangalaga ng kaayusan at kapayapaan sa ating syudad. Tawagin ko si Police Major
Roberto Magusen! Maraming salamat po sir sa pag-anyaya po sa amin dito. Bilang substation commander po dito sa Barangay Maharlika, sa ngalan po ng aming Chief of Police na si Police Colonel Robert Arbaisa, kami po ay inatasan niya ngayon dito upang magpanatili ng katahimikan dito sa ating activity. Maasahan niyo po ang inyong kapulisan na nakaantabay po dito sa ating aktibidad upang mapalitili po natin ang peace and order. Alam niyo po, bilang tao rin po, no? Nung napanood ko po yung isang tatay na karga-karga yung kanyang anak na nawala ng buhay dahil sa ano, kahit hindi mo mababaw ang aking luha, tumuluho yung luha ko. Kasi, amen. Kasi po tatay din po ako. Tatay din ako na may anak na nilalagay ko yung sarili ko kung ako man po yun. So, yung mga ganitong bagay po na tayo nagsama-sama para manalangin sa ating Panginoon, whatever our religion is, Muslim, Christian, or whatever, basta nagsama-sama po tayo, ihiling tayo sa Panginoong Diyos na magkaroon ng kapayapaan. I do believe, na pakikinggan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. And sana po yung pagkakaisa natin ito ay magkaisa rin tayo dito sa ating tinatawag na peace and order. Malaya po tayo ipahayag yung ating po mga saloobin, malaya po tayo ipahayag yung ating mga nararamdaman. Pero palagi po natin isa sa isip, isa sa puso, yung peace and order, no, dapat napanatili po natin. No? So, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan po natin dyan sa Blue House, si Admin, si Sir Mukhtar, no? Dati po kasama sa PNP at sa mga organizer po dito. Sa nakikita ko naman po, no? Marami po kayo dito. Pero generally peaceful po yung ating activity. At ako'y masaya na ipararating sa aming Chief of Police na si Police Colonel Robert Arbaisa na itong ating activity na ito ay generally peaceful. So muli po, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you very much po. Maraming salamat, Major. Oo. Nakakatabang puso na si Major ay sinamahan tayo sa ating saloobin at damdamin. Ngayon, nais kong ipahayag ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating local government ng City of Taguig. Mabuhay kayo! Mabuhay ang NGO ng Taguig. Pangalawa, ang barangay local government ng Maharlika Village. Mabuhay kayo! Mabuhay din kayo. Pangatlo, ang administrator ng NCMF, ganun din. Ang sekretary ng National Commission of Muslim Filipinos. At salamat sa inyong lahat. Nais kong banggitin, nais ko uling iparating ang aking taus-pusong sa tumatayong ama ng Maharlika, Sultan Mukhtar Pangandaman. So dito nagtatapos ang ating maikling pagpapahayag ng saloobin hinggil sa issue ng Palestine. Maraming salamat po. So ating muling pakinggan yung ating ulama dito upang manalangin muli para sa tunay na kapayapaan. Imam. Kanina pa ako tumitingin, pero ngayon nakita ko kayo. Kahit ilang kayo gustong magsalita, pwede lang magsalita. Dahil ang mga kababaihan ang higit na nakakaramdam ng hapdi kapag nagkakaroon ng problema ang kaniyang mga anak. Muli, ang representante ng mga kababaihan, mabuhay ang mga kababaihan. Allahu Akbar! We free Palestine! We free Palestine! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Pleasant afternoon to each and everyone, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is a noble day because we are here, and our presence today is concerning all about humanity. That it is not required to be a Muslim, nor Christians or a Jew to be here, to stand for the truth, for the sake of truth, and for the sake of oppressed people, and for the sake of the right. We are here to strongly condemn what the Israeli doing to Palestinian people. Nandito po tayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Free, free Palestine! Again, free, free Palestine! One more, free, free Palestine! I would like also to deliver the massive slogan of the world, and this is a very familiar slogan that we must reach the whole world. This is not my slogan, this is the slogan of the whole world, and this is for the two satanic powers. The Israel and the United States are joining complicit of the currently Nakba, ongoing Nakba on the Palestinian people. What is this slogan? Hey Biden, what you say? How many children did you kill today? Can you repeat after me? Okay. Hey Biden, what you say? How many kids did you kill today? Hey Biden, what you say? How many kids did you kill today? One more. Hey Biden, what you say? How many kids did you kill today? Another massive slogan of the world. This is addressed to Prime Minister Netanyahu. Hey Netanyahu, you can hide. Repeat after me. Hey Netanyahu, you can hide. We charge you with genocide. Okay. Allahu Akbar. Ako po'y nagpapasalamat sa all the organizers and who did this prayer rally, kay Sir Salim Gimba and of course all the ulamas and professionals, especially po sa National President ng One Bangsamoro Movement, si Alan Balangi Amir. He has been stand and fighting for the oppressed people, and especially for the Bangsamoro people. He has been a mirror man. He has been always there for those oppressed people and especially for all the Bangsamoro people. Again, baka po lahat ng mga pwede kong sabihin ay nasabi po ng ating mga speakers. Okay, we are calling for the next speaker. Narinig natin ang representante ng mga kababaihan. Pakinggan natin ang representante ng mga doktor. Allahu Akbar! Doktora Vanessa Mangundado! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sakan si Doktora Rukaya Vanessa Masarangani Mangundato,
sa kani National Treasurer Islamic Medical Association of the Philippines. Isa kami ang member ng WIHO, World Islamic Health Union ng Turkey. Actually, nasa company representative ng council member ng WIHO na nagre-represent ng Asia. Nas kami man to na magigisa raw kami mambuang grupo o gina grupo sa Turkey. Kagiyagina na piyamumba nila sa mga hospital na dapat na sa hospital na dipkapat sa mga gira. Ayat ano mambut ka palalaguyan. O gayud na inikidyo na Israel na ilan del pionterya na sunso hospital. Uy, imanton na di kami di recruit sa Turkey. Ang tawa ay mga doktor sa entero na dunia. Ang kapakay ang makasong sa Palestine. Imanton na sa mga padami na Rosa Gates sa border Egypt. Ano man na yawa kapakasuldiran. So panginakan ko langon tano din. Kataon na nagkapayap kalipatan tano ko duwa tano. Nauko pa kay na ipagkastan nun sa ginawa tanong man tanong duwa na kapit ka no si Ranon. Kaso tigilan na so mga Muslim lagi do isa buwag badan. Isa up kasakitan na lagi do lang tanong pakagidam. Oy. So gito po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nais kong tawagin yung representante ng Sunshine Mall Muslim Traders Association, ang mga nakapula na nakikita natin sa bandang kanan. Para sa kaalaman, ang mga taga Sunshine, isa sila sa mga nasa likod ng ating pagtitipon ngayon. Nais kong tawagin, Engineer Kiram Salbao! Takbir! Takbir! Ewan to, mga pagaremi, lahat ng mga kapatid namin dito sa Maharlika, kaya nagpapasalamat at nakasali tayo dito sa kunting panalangin sa ating mga kapatid sa Palestine. Bismillah, tuloy-tuloy na po ito. May kararating lang na Muslim scholar. Marapat lamang na pakinggan natin ang Islamic point of view na kung tawagin Professor Allen Nasser Ismail. Takbir! 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin الذي أكرمنا بالإسلام وعزنا بالإيمان وأنعم علينا بنبيه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, all praise to be Allah, the cherisher and sustainer of the world, master of the day of judgment. Then we worship and then we sing. Oh Allah, show us the right path, show us the right way, the way of all prophets and down to the humanity, in order to remind them about the religion of peace, about the oneness, about the greatness, about the highness of Allah subhanahu wa ta'ala. Not the path of those whom has bestowed the grace, those whose person is not Lord, and who do not. We, the Muslim Filipino people, we condemn the bombing of innocent Muslim civilian in Gaza, Palestine. We condemn the terrorist act of the Israeli government because they are targeting these innocent civilian, innocent children, innocent women, and that is very clear a violation of the international law. In behalf of the Muslims of our country, the Republic of the Philippines,
the Philippines. We condemn the bombing, targeting the innocent civilian of Gaza. This is not about a religion, it is about humanity. My dear brothers and sisters in Islam, according to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. You will not be complete in your iman, your faith to Allah, unless you love your fellow Muslim as you love yourself. The Muslim is like a whole body. The pain on the part of the body is the pain of all the parts of the body. Yan po ang mga Muslim. Nasasaktan tayo sa nangyayaring pangapi, pangagaw ng lupain ng mga Palestinian people, where in fact they welcome these Israeli people during the time of Adolf Hitler, when Adolf Hitler killed them and millions of Jews. The Muslims welcomed them, binihisan, binigyan ng pagkain at lupa ang mga Israeli. Ano ang ginawa nila? Napanukli. Ano ang isinukli nila sa mga Palestinian? Mga kapatid, pinapuntirya ang mga innocent na mga civilian, pinapapatay at inagaw ang kanilang lupain. Ako po ay galing pa sa Taytay Rizal bilang pagkikisa para i-condemn at ipagtanggol ang karapatan ng mga Muslim. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nais kong tawagin ang ating ustad na kanina ko pa nakikita dyan, nagtatago. Kung tutusin, siya yung dapat nakatayo dito dahil nakita nyo naman ang aking busi. Kaya ngayon, ustad, sa ayaw sa gusto mo, umakyat ka sa stage. Dahil maikli lamang ito, tayo ay magtatapos. Oo. So pakinggan natin. Nagmula pa ng Lanao Norte, Norodin, ang paso. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to the sea! From the river to the sea! Mga kapatid kong mga Muslim dito sa lungsod ng Taguig City, Barangay Maharlika, maraming salamat sa pagkikisa dito sa ating ginagawang prayer rally para kundinahin ang pambobomba ng Israel sa Gaza. Mga kapatid na Muslim, mga kapatid natin Muslim o Pilipino, hindi nyo kailangan maging isang Muslim, maging ano pa mang relihiyon. Ang kailangan lang natin ay maging isang tao, sapagkat ang mga tao sa Gaza, mga babae, bata ay pinapatay. Ito ay hindi na mga tarungan. Nilalabag na ng Israel ang karapatang pantao. Mga kapatid na mga Muslim, genocide po ang nangyayari sa bansang Gaza. Ano pa ba ang ating ginagawa? Kailangan natin ng aksyon. Ano ba ang aksyon na dapat natin gawin? Ang kailangan natin bilang nandito sa Pilipinas, kung ano ang post na Palestine na makita natin, kailangan natin itong i-share para makita ng mga tao kung gaano nahihirapan ang mga tao sa Palestine. Huwag natin baliwalain yung mga post ng mga taga-Palestine na nakikita natin sa Facebook. Araw-araw tayo nag-Facebook, nakikita natin nasasaktan sila. Pero hindi mag-share, hindi natin magawa. Kailangan natin gawin, i-share. Kasi ang ginagawa ng mga non-Muslim, na mga pro-Israel, pinifilter nila ang Facebook para hindi nakikita ng ibang mga Muslim o hindi mga Muslim ang nangyayari sa Gaza. So para makita ng mga hindi Muslim ang nangyayari sa Gaza, bawat makita natin sa Facebook, i-share po natin. Yan lang yung malaking tulong na may ambag natin sa Gaza. Pangalawa, i-boycott natin yung mga produkto na galing sa Israel. Huwag natin ito tanggilikin. Katulad ng KFC, McDo, Dunkin Donut. Huwag natin itong tanggilikin. Starbucks, Coca-Cola at kung ano pa man. Alam naman natin kung mapatay ito ng bata. Alam naman natin pinapatay nila yung kapatid natin Muslim. Tatanggilikin pa natin. I-boycott natin ito. Tayo ay mga Muslim. Kung ano yung masakit sa Gaza, masakit din sa atin. Bakit tayo bibili ng produkto ng mga taga-Israel? Kailangan i-boycott natin ito. Maraming alternatibong dapat kainin.
Hindi mo naman kailangan doon bumili, di ba? Kaya mga kapatid, mga pakiusap ko sa inyo, yun lang yung may aampag natin sa kanila. Ipagduwa natin sila every time na nagpupray tayo. Kahit anong ginagawa natin, ipagduwa natin ang mga kapatid natin Palestino. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat! So bago tayo magpatuloy, nais kong ibigay ang mikropono sa totoong tagapamahalan ito, ang ating Master of Ceremony na ngayon lang dumating, si Ustad Maula. Takbir! Takbir! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Okay. Meron pa ba tayong lakas? Takbir! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ang United Youth for Peace and Development, UNIPAD, bilang isa sa mga malalaking Bangsamoro Youth Organization sa Southern Philippines, ay tumatayo at nakikisa sa aming mga kapatid sa Palestine. Dahil dito, nananawagan kami na ihinto ang genocide sa Gaza, na tinatarget ang mga sibilyan kung saan ang karamihan ay mga kabataan, kababaihan at mga bata. Nananawagan kami sa gobyerno ng Israel na pahintulutang makapasok ang humanitarian assistance para sa mga sibilyang bakwit at sugatan. Nananawagan din kami sa gobyerno ng Israel na irespeto ang international humanitarian law para mapagtanto kung sino-sino ang mga sibilyan at sino-sino ang mga legitimate na target. Finally, ang United Youth for Peace and Development, UNIPAD, ay sinusulong ang two-state solution para mawakasan o maitigil ang ginawan sa Gaza na siyang naging dahilan ng pinsala sa mga ari-arian kung saan ang unang apektado ay mga matatanda, kababaihan, kabataan at mga bata. UNIPAD, stand with Palestine! Takbir! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Okay. Next speaker. Ito po, kung titingnan natin, kakaunti lamang tayo. Napakaraming Bangsamoro Muslim dito sa atin. Now, okay, tinatawagan natin ang representative ng Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Kami po, ang inyong mga kapatiran, kami po ang mga ummahat, kami po ay nagpunta dito para ipakita sa inyo ang aming pakikiisa. Bilang isang Muslim, kailangan ang masakit sa kapwa-Muslim mo ay masakit din sa iyo. Ipakita natin sa mga Israeli na bilang isang pagpapakita na suporta natin sa Palestine, ibigit natin ang mga product na nanggaling sa Israeli. Huwag po tayong pumili o kumain sa mga product ng Israeli. Magbuhay po tayong lahat. Free, free Palestine! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakarating ngayon, malayo man o malapit na mga kapatiran na mga Muslim. Gusto ko lang itong i-voice out ang aking nararamdaman sa aking damdamin. Itong nagsimula, itong rally na to, mula noong 2 weeks na nangyari, na pinag-isipan namin paano namin mabuo na to. Hindi na maiwasan
ang mga haka-haka sa mga kapatid natin, ano ang mga pangamba nila nung mangyayari. Ganun pa man, pinagpapasalamatan namin ang lahat ng sumuporta. Lalo na namin pinagpapasalamatan ang mga taong walang ginawa kundi bumastikos sa nagsasabi ng katotohanan at ipinapahayag ang nasalubin niya. Tayo bilang isang mga Muslim, hindi natin mahintay pa. Hindi pa natin hindi tayo makatiis na hindi natin may voice out ang ating nararamdaman. Nakikita natin kung gaano kadami ang namamatay sa Gaza ng mga Muslim na mga sibilyan. Yung mga ibang kapatiran ay walang ginawa kundi ang batito ang kanilang binabatikos kung sino ang nagpapahayag ng pakikiramay o damdamin. Kaya nga po, kami ay labis na nagpapasalamat sa inyo. Marami pong salamat. Ang inyong mga kaisipan, mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. La tahinu, wala tahzanu, antum al-a'laun in kuntum mu'minin. Di ka na po paandam, di ka na pagkawan, sakali mga pupuro, sakali mga ala, antungan, sa ito Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahu Isa, Allahu Kuwa, suwanay kira kumagar, insya Allah, pagaw masutabang wallah. Wassalamualaikum. Takbir! Allahu Akbar, mga kapatid, muli uulitin po natin, yung pagtitipon natin ito po ay legal po ito. Tayo ay may permit, tayo ay lumabas, hindi lang para magsisisigaw dito o maglabas lang ng emosyon. Napakalaki pong lakas ito o tulong sa mga kapatid nating Palestine. Bakit po? Bilang mga Muslim Pilipinos, bilang tayo ay mga citizen, mamamayan, bumuboto dito sa Pilipinas, ay may karapatan po tayo na manawagan sa ating Presidente Bongbong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay makiisa sa panawagan ng United Nations. Meron na po silang ginawang resolution na kung saan ay pipirmaan na matigil na po yung pangbobomba, pagpatay ng mga inosenteng bata sa Gaza. Ngunit hanggang ngayon po ang ating Presidente hindi pa pumipirma. Dahil siyempre siya po ay lumulugar din. Ina-analyze niya rin yung sitwasyon. Ngunit baka sa panawagan nating mga Muslim, sa panawagan nating mga Bangsamoro, mga kababayan nating hindi Muslim, lumabas dito, mainit kanina, ngunit lumilim bilang baraka ng Allah. Allahu Akbar! Baka maging daan ito. Daan ng mga media, may pakita sa TV, sa social media, nananawagan tayo sa presidente natin, si Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Pumirma na po kayo sa resolution ng UN na matigil na po ito. Pumirma na po kayo na mabuksan na ang border sa Egypt para makapasok na yung tulong sa mga kapatid natin, mga bata, binubombahan, pinapatay, minamasakir ng mga Israel! Takbir! 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 Muli po natin pakinggan ang ating kapatid. Nagmula pa sa Taytay, doon siya nagsala sa Santa Lucia Mall. Itong kapatid natin na siya ang presidente ng Mobile Dawah sa Taytay. Pakinggan muli natin si Alim Nasif Ismail. Pagkatapos ito, dua na. Siya ang magdudua. Meron pa bang gustong magsalita? Wala na. Kung wala na, guys po natin tuldukan ang ating pagtitipon. Pakinggan natin muli ang ama ng Maharlika, Sultan Mokhtar Pangandaman! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, naging mapayapa po ang ating prayer rally ngayon. Ngunit hindi po dito nagtatapos. Ang inyo pong lingkod, 10 ng mga kasamahan natin na nandirito, nakikiusap po ako sa inyong lahat, sa mga ulama, sa mga kapatid natin na mga kababaihan na mga nandirito, na mga kabataan. Katukin po natin ng mga taga-Maharlika. Hindi dito po nagtatapos ang laban na ito. Araw-araw po,
Katulad ng sinabi ko kanina, kakatukin natin ang Israel Embassy. Ang Israel Embassy ay nandito lamang sa BGC. Taguig po. Kung hindi ho tayo pakikinggan, ilalapit po natin ang prayer rally na to dyan mismo sa tapat ng Israel Embassy. Kasama po ang mga kapatid natin na mga Muslim. Paano po natin gagawin yan? Kung dito lamang mismo nandito tayo sa loob ng ating pamamahay, dito sa Maharlika, hindi natin nakikita ang pagkakaisa, ang tunay na pagkakaisa. Much more kung lalabas natin ang laban na ito sa tapat ng Israel Embassy. Ipakita po natin ang tunay na pagkakaisa. Walang halong politika, walang halong kulay. Nananawagan ako sa inyong lahat. Katulad ng sinabi ng isang imam na nagsalita sa Al-Ikhwa, nasaan ang mga tunay na Muslim na nandirito sa Maharlika? Ilabas po natin ang tunay na laban. Hindi ho tayo makikipaglaban, makikipagpatayan. Ang hihilingin po lang natin hanggang pakinggan po tayo. Hindi ho tayo makikipag-away. Mananalangin po tayo. Ipapakiusap natin sa kanila hanggang tayo ay madinig. Nakikita ninyo ang mga bata na nandirito. Huwag ho na ipaintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari sa atin ang nangyayari doon sa Gaza. So nakikiusap ako muli. Sana po pakinggan tayo ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang Israel Embassy na nandirito. Magkaisa po tayong lahat. Mga ulama, nakikiusap ako sa inyo, lahat ng mga masjid na nandirito, sa susunod na Friday, inshallah, mag-usap-usap tayo, pagkaisahan natin kung paano natin mas palalawigin ang pagkakaisa na to hanggang pakinggan tayo ng Israel Embassy. Dadalahin natin ito hanggang sa kanilang opisina dyan sa BGC. Prayer rally. Hindi ho tayo manggugulo. Lahat po, pati po ang Israel Embassy, pati po ang Israel, mga bata sa Israel. Idinadalangin natin na walang mamatay. Lahat po tayo mga manusia, mga tao. Nakikiusap po ako sa inyo. Ngayon po ang tamang pagkakaisa. Walang halong politika, walang kulay. Inshallah, para po sa Palestine, para sa mga kapatid natin na mga Muslim. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum.